Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi ni Chen Fan na kung ang mga ito ay talagang gustong magsayang pa ng oras, well wala na siyang ibang choice kundi ang i-entertain ang mga ito. Ito ay ang lugar kung saan palaging ginaganap ang ceremony para sa magiging susunod na sect master ng True Martial Immortal Sect, ang Dongsheng Divine Ground. Ang lahat ng 12 elders na mayroon ng True Martial Immortal Sect ay eligible na mag-participate, at sila rin ay maaaring magrekomenda ng isa pang extra na participant. Ang one-on-one battle ay gaganapin ng sabay-sabay sa lahat ng 8 stages, at ang 8 fairies ay ang siyang magdi-decide sa kung sino ang mananalo. Kapansin-pansin ang panginginig ng Golden Crow Emperor. Sinabi ni Chen Fan na dinala niya ito rito upang ma-experience ang digmaan sa pagitan ng mga immortal sects. Ito raw ay makakatulong para sa kanyang enlightenment at mag-advance ang kanyang cultivation level ngayon. Kamusta raw ba ang pakiramdam nito? Sumagot ang Golden Crow na kumpara sa 9 great immortal sects siya ay isa lamang katiting na Shrine Lord sa dulo ng universo, at isa pa deity soul na lang ang natitira sa kanya ngayon, kaya paano niya naman daw ba mawi-withstand ang bagay na ito? Pinaparusahan lang daw siya nito. Nagtanong si Chen Fan kung ito ba ay nagsisisi na hindi ito sumama kay Chi Muchuy. Hatugon ng Golden Crow, umano'y pareho lang din naman daw doon, dalawa lang ang pagpipilian niya at iyon ay ang i-torture nito o kaya naman ang i-torture ng mga tao nito. Well, kung ganun, tugon ni Chen Fan, maupo lang daw ito at manood. Sinabi ng Golden Crow na tuparin nito ang kanyang pangako. Ilang sandali ay mayroong nagbukas na isang portal sa harap nila. Mapapansin ang reaksyon ni Chen Fan, nang makitang si Miss Pan ang lumabas mula sa portal. Ano saad ni Miss Pan? Nagtanong kung kilala niya ba ito, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung ito ba ay nakapasa sa Outer Disciple Test at kung sino ang elder na nagrekomenda sa kanya. Hatugon ni Miss Pan sabay summon ng espada. Ito raw ay walang karapatang magtanong maliban na lang kung ito ay tuluyan na maging isang sect master. Agad na sumugod ito ay mayroong pet bird sa kanyang balikat. Ano, maliit daw ba siya nito? Pagsisisihan nito ang bagay na ito. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa kanyang nakaraang buhay tinulungan siya nito na maabot ang enlightenment at sa araw na ito, susuklian niya ito gamit ang teknik na ito. Agad na ipinirform ang kauna-unahang teknik na natutunan niya, ang first stance ng 36 stances of true martial arts na siyang nagpatilapon kay Miss Pan. Isang pagsabog ang naganap. Ano, sambit ni Chen Fan makalipas ang ilang sandali. Napatanong kung bakit ganito ito kahina, maririnig ang pag-ubo ni Miss Pan. Bumangon. Anong mahina? Patanong na sambit nito, ito raw ay hindi kasing simple lang ng iniisip nito. Gayunpaman mukhang mayroon ng clue si Chen Fan sa kung ano ang nangyari kay Miss Pan. Nagsabing pinili nitong bagtasin ang landas ng Temperang, umano ito ay isang extreme methods para sa mga outer disciples na nabigong maging isang inner disciple at ginagamit bilang sakripisyo sa kanilang natitirang future incarnation. Kapag ito ay namatay, ito ay maglalaho na sa magpakailanman, ito ay hindi na mare-revive pa kahit pa ng kanyang Chingdi technique. Hatugon ni Miss Pan. Ano, ito raw ba ay naaawa sa kanya? Nagpatuloy sa pagsugod at idinagdag na bakit hindi na lang ang sarili nito ang alalahanin niya. Umatake ng sunod-sunod, ngunit napakadali lang na naiwasan ni Chen Fan. Napasabi sa kanyang isip na mukhang ito raw ay hindi narito upang mag-compete kundi upang pahinain ang completion. Ito ay isa lamang chess piece ng isang individual. Sinalo ang paparating pang-atake ni Miss Pan. Hinawakan sa kamay. Nagtanong kung sino ang nagpadala sa kanya rito. Ano ang ipinangako ng mga iyon sabihin nito sa kanya, ngunit umatake lang si Miss Pan gamit ang kanyang kaliwang kamay. Sinabi ni Chen Fan na hinding-hindi siya nito masasaktan umano'y kahit na ito ay lumakas pa sa pamamagitan ng Path of Temperang at ang life force nito ay lumakas din. Ang downside nun ay ang pagkakaroon ng mahinang damage, kaya tumigil na raw ito. Ngunit sumagot lang si Miss Pan na ang tanging pagpipilian lang nito ay ang tumahimik o kaya naman patayin siya. Hay, buntong hininga ni Chen Fan. Ano, isinakripisyo na rin daw ba nito maging ang kanyang sariling katalusan at emosyon? Binitawan si Miss Pan, hindi niya raw ito papatayin. Sumugod uli si Miss Pan. Gayunpaman sa pagkakataong ito ay tinitigan lang siya ni Chen Fan sa mata ginamit ang kapangyarihan ng kanyang Xinwu Divine Eyes, ang tinatawag na Soul Charm. Sa sumunod na eksena ay makikitang wala ng malay si Miss Pan. Ano, sambit ni Chen Fan, hindi raw ba't oras na upang i-announce nito kung sino ang nanalo? Sumagot ang isang boses.
Umano'y ang bawat gate of vitality ng bawat individual ay iba't iba kaya papaano raw nito na lamang ang kay Miss Pan ay nasa kanyang mata. Sumagot si Chen Fan na ang mga mata nito, ito ay hindi na katulad pa nung dati. May kung anong enerhiyang bomb alot sa buong katawan ni Chen Fan ini-announce ng host na ang nanalo ay decided na, once na matapos na ang iba pang mga laban ang mga mananalo ay ang siyang maghaharap-harap sa susunod na round at mula doon ay na-teleport sina Chen Fan sa isang partikular na silid. Ibinaba niya ng dahan-dahan si Miss Pan sabay perform sa Xinwu Divine Ice Judgment, isang uri ng soul-searching technique. Sa isang partikular na alaala ni Miss Pan ay nakita ni Chen Fan na ito ay lumuluhod sa isang hindi matukoy na individual. Sinabi ng individual kay Miss Pan na inirerekomenda niya itong mag-participate sa Dongsheng ceremony, umano'y kapag nagawa nitong maka-advance sa second round ibibigay niya rito ang kanyang fairy feather bilang reward. Ang bagay na ito ay mayroong kakayahang e-cleanse ang kanyang sarili mula sa path of tempering, at ma-reborn taglay ang foundation ng true martial arts technique. Nagpasalamat si Miss Pan idinagdag ng individual na hindi nito maaaring i-reveal ang kanyang sarili, gamitin ito ng maayos ang pagkakataong ito. Sinabi ni Chen Fan kay Miss Pan na mayroong limit sa path of tempering gamit ito hindi mo maabot ang void returning realm, kaya napaka-imposible para rito na ma-sense ang fairy feather na nangangahulugang hindi niya rin ito magagamit, ito raw ay niloko lang. Idinagdag na base sa pagkasabi ng individual na iyon pinapalabas nito na tila ba ang isang fairy feather ay napakadali lang na makukuha at basta-basta na maibibigay bilang regalo, gayunpaman alam ng individual na iyon ang patungkol sa eksistensya ng fairy feather. Nagpatuloy sa pag-aanalisa si Chen Fan, nang biglang lumitaw ang Golden Crow nagtanong kung sino ang malas na bastard na makakalaban nito sa susunod na round. Well, tugon ni Chen Fan, umano'y malalaman nila ang patungkol sa bagay na iyon sa lalong madaling panahon. Mula doon makalipas ang 7 araw at 7 gabi ang final 8 participants ay nakumpleto na. Ang goal sa pagkakataong ito ay ang mahanap ang lokasyon ng treasure ng Sect Master sa lupaing ito. Ang Divine Ground na ito ay balot ng isang spell na nagsusuppress sa cultivation level ng lahat ng mga participants patungo sa Golden Core level, ngunit sa paglipas ng mga oras, ang suppression ay unti-unting hihina hanggang sa ito ay tuluyan ng mawala. Paglapag ni Chen Fan ay napasabing yung preliminaries ay Battle of Strength, habang ang round naman na ito ay Battle of Wits, tagisan o labanan ng talino. Nagpatuloy sa paglalakad si Chen Fan at idinagdag na although sa sandaling ito siya ay mayroon ng kakayahang talunin ang isang void returning stage cultivator, mas maigi rong siya ay manalo sa pamamagitan ng paghanap sa treasure ng maaga. Huminto siya sa isang spot, umupo at nagcast ng spell sa lupa, nagsabing since dahil sa suppression siya ay nasa Golden Core level na lang ngayon, ang kanyang divine consciousness ay limited kaya hindi siya makahanap ng anumang clue. Nagsimulang mag-meditate at idinagdag na mukhang ang kailangan niyang gawin sa ngayon ay ang hintayin na hamina ang suppression sapat upang maabot niya ang nascent stage bago siya magpatuloy sa paghahanap, hindi kailangang magmadali rito. Sambit ng isang boses, hindi raw ba't ito ay si Mr. Chen, na siyang naging dahilan upang ibuka ni Chen Fan ang kanyang mga mata. Nagpakilala ang individual, umano'y siya ay si Qing Fengtan 11th Elder ng True Martial Immortal Sect. Ano, naaalala pa raw ba siya nito? Hindi tugon ni Chen Fan. Saad ni Elder Feng, ito raw ay awkward, well ito raw ay nagmi-make sense lang dahil sa siya ay mahina, kaya kadalasan hindi siya napapansin ng mga tao. Sinabi ni Chen Fan na ito ay isang elder, idinagdag na ang pagiging sobrang humble ay isang uri rin ng kayabangan. Well, tugon ni Elder Feng, to be honest, kaysa sa pagiging malakas, mas akma raw siyang tawaging napakaswerte, ngunit walang naniniwala sa kanya na ganoon ang sitwasyon. Gayunpaman gusto niya raw na ito ay ang maging susunod na Sect Master, at siya raw ay umaasang ang kanyang swerte ay makakatulong dito. O talaga ba, tugon ni Chen Fan, kung ganun mabuti. Idinagdag ni Elder Feng na ito ay ang siyang usap-usapan sa buong sekta, mayroong iba't ibang sabi-sabi patungkol dito, kaya kung ito raw ay ang siyang magiging Sect Master, tiyak na ang pangalan nito ay may uukit sa kasaysayan ng mga alamat. O tugon ni Chen Fan, nagtanong kung ano ang mga sabi-sabi patungkol sa kanya. Sumagot si Elder Feng na sinasabing ito ay isang reincarnated powerhouse, mayroong body of 3 immortals,
wonder ng abandoned star realm, reincarnated na lover ni Kyung at marami pang iba umano'y ito ay ang siyang main character ng maraming mga authors sa buong universo. Tugon ni Chen Fan, well marahil ito raw ay kakambal na ng kanyang mga merits at virtues. Nagpatuloy sila sa paglalakad ng biglang muntik ng madula si Elder Feng, buti na lang nahawakan siya ni Chen Fan. Napasabi sa kanyang isip na ang madulas ito sa napakapatag na daan masyado raw nitong ino-oversell ang kanyang pag-arte. You dumb rock, sigaw ni Elder Feng sabay tadyak sa isang bato. Ang pangahas naman daw nitong ipahiya siya sa harap ni Mr. Chen. Ano tugon ng bato ni hindi nga raw siya gumalaw. Sambit ni Elder Feng, hindi raw ba kaya na ito ay isang trigger. Idinagdag kay Chen Fan na nasabi niya na rong siya ay ang pinakamahina sa lahat ng mga elders, gayunpaman palagi siyang nasasangkot sa mga weird na mga sitwasyon at iyon ay ang dahilan kung bakit naging habit niya na ang paghahanap sa mga weird stuff sabay pihit sa bato. Mapapansing bigla na lang nagkaroon ng mga crack ang lupang kinatatayuan nila gaya ng inaasahan. Sambit ni Elder Feng, ito raw ay isang barrier. Tiyak na mayroon dong clue rito patungkol sa treasure ng Sect Master. Nang bigla silang nahulog, na teleport, hindi ako sigurado kung ano ang nangyari ngunit isang bagay lang ang tiyak, sila ngayon ay nasa loob na ng isang ancient ruins. Sinabi ni Chen Fan na mukhang ito raw ay isang abandonadong bahay, mukhang walang valuable na mga bagay dito, ngunit sinabi ni Elder Feng na mag-explore na lang muna sila. Thus, ganoon na nga ang ginawa nila. Sinabi ni Elder Feng kay Chen Fan na sa taglay niyang swerte, tiyak na sila ang unang makakahanap sa treasure nang bigla siyang mayroong napansin. Pagtataka niya wala rong pinto rito, sinubukang basagin ni Chen Fan ang pader ngunit tila ito ay hindi tinatablan. Tumingin kay Elder Feng at nagsabing talagang ito raw ay something. Silang dalawa ay na-trap rito ilang minuto pa lang ng kanilang unang pagkikita. Tumawa ng hilaw si Elder Feng. Well, sambit ni Chen Fan sabay upo, mukhang sa ngayon ang maaari na lang nilang gawin ay ang hintaying hamina ang suppression at sumubok muli. Nagtanong si Elder Feng kung hindi ba ito nagagalit. At bakit naman, tugon ni Chen Fan, umano'y ang maghintay dito at doon sa labas ay pareho lang naman. Ay si, tugon ni Elder Feng, umupo na rin, ang akala niya raw papatayin siya nito or something. Sumagot si Chen Fan na ang rason kung bakit pinili nila ang paraang ito sa pagpili ng magiging bagong Sect Master ay upang ma-minimize ang exhaustion, ay si, tugon ni Elder Feng, mukhang talaga raw palang siya ay hindi nagkamaling ito ay sundan. Well, dagdag pa ni Elder Feng, since sila raw ay mayroong maraming bakanteng oras dito, ano raw ba kaya kung mag-usap muna sila patungkol sa mga bagay-bagay gaya na lang sa kung mayroon ba itong bagay na kailangan, o tugon ni Chen Fan, bakit? Mayroon daw ba itong hawak na mga bagay na kailangan niya? Well, tugon ni Elder Feng, magbigay lang daw ito ng clue, at kung hindi niya man ito matulungan sa ngayon baka matulungan niya ito sa hinaharap. Nagtanong si Chen Fan kung narinig na ba nito ang patungkol sa fairy feather. Tugon ni Elder Feng, ito raw ay pamilyar. Tama, naalala niya na. Umano'y nabanggit na ng Sect Master ang patungkol sa bagay na ito noon nung ito at silang lahat ng mga elders ay magkasamang ina-appreciate ang meteor shower. Tugon ni Chen Fan, nagtanong kung maaari ba nitong maibigay ang detalye patungkol sa bagay na ito. Sinabi ni Elder Feng na bago sila tumungo sa sentro ng universo pinagmasdan nila ang Starfall habang pinag-uusapan ang patungkol sa Immortal Realm at mga treasures na nandoon. Idinagdag na kung tama ang pagkakaalala niya, ang Fairy Feather ay isa sa mga forgotten treasures ng Immortal Realm. Ito ay ginagamit sa pag-preserve ng buhay at upang ma-achieve ang reinkarnasyon, at of course ang bagay daw na ito ay napaka-rare at nasabi rin ng Sect Master na mayroon siyang isa. Perfect, tugon ni Chen Fan, kung ganun tatanungin niya si Yu Yinbai patungkol sa bagay na iyon paglabas nila rito, si tugon ni Elder Feng, hindi raw ba't sinabi niya nang maaari siyang makatulong. Yu Yinbai, sambit ni Chen Fan sa kanyang isip, bakit itinago nito ang patungkol sa bagay na ito sa kanya, ano binabalak daw ba uli siyang gamitin ito? Idinagdag na alam ng lahat ng mga elders ang patungkol sa Fairy Feather kaya napakahirap na matukoy kung sino yung nanloko kay Miss Pan. Sinabi ni Elder Feng na hindi raw nila mabasag ang sahig dito, habang idinagdag naman ni Chen Fan na maaari rin namang ito ay nagsisinungaling lang sa kanya at ito ay ang siyang nanloko kay Miss Pan. Makalipas ang ilang sandali ay bumulusok ang matinding chi mula kay Chen Fan. Tumayo ang dalawa. Sinabi ni Chen Fan na ang suppression ay hamina na, siya ay nasa nascent stage na ngayon.
What a powerful aura, saad ni Elder Feng kay Chen Fan. Ito raw ay nasa ibang level kumpara sa iba, kahit nascent stage ang aura raw nito ay mas malakas pa kaysa sa isang divine level. Ito raw ba ang kapangyarihan ng body of three immortals? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na umalis na sila. Mula doon ay napadpad sila sa isang hindi tukoy na lugar. Saad ni Elder Feng, siya raw ay nagtataka kung ang lugar ba na ito ay natural o man-made, ngunit sayang naman at ito ay inabandona. Nagtanong si Chen Fan kung saan sa tingin nito sa lugar na ito itatago ang isang napakahalagang bagay. Nabalot ng tandang pananong si Elder Feng, nagsimulang mag-analyze. Well, maaari rong nasa bedroom, doon kadalasan itinatago ng mga tao ang kanilang mga mahahalagang bagay, ngunit hindi, baka marami rong mga tao doon. Siguro ang tinutukoy niya ay yung ibang mga elders. Idinagdag na since ito ay isang palace, malamang mayroon dong treasure court dito. Sumagot si Chen Fan na sinasabi ng kanyang divine consciousness na mayroong surge ng spiritual energy mula sa isang spiritual artifact sa banda roon, kaya kailangang bilasan na raw nila. Ilang sandali pa ay narating na nila ang lokasyon na tinutukoy ni Chen Fan. Nagtanong si Elder Feng kung sigurado ba ito na narito ang treasure court, ngunit wala rong sign dito at isa pa ang lugar na ito ay napakaliit. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi nagsisinungaling sa kanya ang kanyang divine consciousness. Tingnan na raw nila sa loob. Sinabi ni Elder Feng na ang kanyang divine consciousness ay hindi raw makasilip sa loob, ngunit well, whatever, since ito rin naman ay mas malakas kaysa sa kanya. Itinulak niya ang pintuha. Saad niya hindi raw ba't ito ay tila medyo napakadali lang. Napansin niya ang gate ng isang dungeon sa sahig. Lumapit, nagtanong kay Chen Fan kung papaano nila ito bubuksan. Nagtap ng ilang beses. Gaya ng inaasahan, ito raw ay hindi nila mabubuksan gamit lang ang brute force. Nagcast ng isang decoding art si Chen Fan na siyang ipinagtaka ni Elder Feng. Nagtanong kung ano ang teknik na ito, hindi niya pa raw ito nakita noon. Dahan-daang nagbukas ang gate, mapapansin ang hagdan pababa. Salamat Chen Baixuan, sambit ng isang boses na siyang naging dahilan upang mapalingon si Chen Fan. Ito pala ay nagmula kay Miss Shi Zishan, at ang kasama niya ay ang kanyang ama na si Elder Shi Jian. Idinagdag ni Miss Shi Zishan kay Chen Fan na sino raw ba ang mag-aakalang nagawa na nitong mamaster ang lahat ng 12 heavenly skill chart sa napakamurang edad. Talaga raw bang ganito kahusay ang mga taga-abandoned realms? Tugon ni Elder Shi, malamang ito raw ay sinuwerte lang. Elder Shi, sabat ni Elder Feng, umano'y ang swerte ay isa ring mahalagang parte, tingnan na lang daw siya nito. Sumagot si Elder Feng na iyon ang dahilan kung bakit hinding-hindi nito makukuha ang kanyang approval. Ito raw ay walang karapatang makipag-usap sa kanya. Humingi ng pasensya si Miss Shi Zishan para sa kanyang ama. Tugon ni Chen Fan, ito raw ay napaka-rude. Sumagot si Elder Shi na ito ay ang siyang patunay na siya ay malakas. Agad na bumaling si Chen Fan, nagsabing wala ng point na makipag-usap pa sa mga ito. Kung ganun, dagdag ni Elder Feng, mauuna na raw sila. Thus nagsimula na nga silang humakbang pababa. Tigil pighil ni Elder Shi, ngunit siya ay hindi pinansin ng dalawa. Tigil pa, sigaw na dagdag niya, umano'y sinabi niya nang tumigil ang mga ito, sabay pa kawalan ng isang roar. Napatanong si Elder Feng kung ano ang ginagawa nito, ano talaga raw bang gusto nitong makipaglaban sa kanila. Lumingon si Chen Fan habang mapapansin namang ang bibigay na si Elder Feng. Dad, sigaw ni Miss Shi Zishan, nagtanong kung kailan ba ito matututo kung papaano makipag-communicate. Talaga raw bang kailangan nitong gawing awkward ang mga bagay-bagay sa lahat ng pagkakataon. Niretract ni Elder Shi ang technique. Well, saad niya, isa lang daw sa kanila ang maaaring bumaba. Nagtanong kung naiintindihan ba nila. Sumagot si Chen Fan na ito ay disgusting, ngunit siya ay pumapayag. Teka lang, sigaw ni Elder Feng, bakit hindi na lang daw silang lahat ang sabay-sabay na bumaba? Umano'y hindi pa naman huli kung maglaban-laban sila doon. Pagkatapos nilang makumpirma na naroon ang treasure, wala na rong point na i-exhaust pa nila ang kanilang mga sarili rito. Dad, sambit ni Miss Shi Zishan, hindi raw ba't napag-usapan na nila ang patungkol sa bagay na ito? Fine, tugon ni Elder Shi, after you, saad ni Miss Shi Zishan sa dalawa. Agad na itinulak ni Elder Feng si Chen Fan, bilasan na raw nito. Gusto niya nang makita kung ano ang mahahanap ng taglay nitong kapangyarihan at ng kanyang swerte. Speaking of swerte, sabat ni Miss Shi Zishan kay Elder Feng, mukhang talaga rong ito ay maswerte at nagawa nitong makapag-form ng alliance kay Mr. Chen. Idinagdag na kung talagang ang treasure ay nasa baba,
sino raw ba ang kukuha sa kanilang dalawa? Syempre si Mr. Chen, tugon ni Elder Feng. Kung ganun, dagdag ni Miss Shizishan, hinihiling niyang ito ay swertehin. Tugon ni Elder Feng, ito raw ba ay nagbibiro, kapag ka ang ama nito ang makakakuha sa treasure ito ay magiging anak na ng isang sect master. Well, tugon ni Miss Shizishan, kapag ka ganoon siya ay magiging anak lang ng isang sect master. Tumingin kay Chen Fan, at idinagdag sa kanyang isip na ang maging asawa ng isang sect master ay hindi na rin masama. Nagpatuloy sila sa paghakbang pababa hanggang sa narating nila ang isang area kung saan nagkalat ang mga multo. Ang mga ito'y nagsasalita sa hangin, sila raw ay nasasaktan, sila raw ay nagagalit. Hasambit ni Elder Shi, ang mga ito raw ay mga hamak lang na multo. Sinabi ni Elder Feng kay Chen Fan na walang mahalaga sa lugar na ito, baka may mali lang daw sa divine consciousness nito. Well, dagdag ni Miss Shizishan, nagmi-make sense na ito ay isa lamang dungeon dahil napaka-creepy ng pinto pagpasok dito. Mapapansing hindi umimik si Chen Fan, nagsimulang mag-cast ng isang spell, rest in peace, saad niya, hinigop ang lahat ng mga multo. Ano, sambit ni Elder Feng sa kanyang pagkabigla, nagtanong kung tinulungan ba ni Chen Fan ang mga iyon na makaalis sa living world. Isa pa, hindi raw ba't ang teknik na ginamit nito ngayon lang ay teknik ng mga taga Thunder Immortal Sect? Hindi, tugon ni Chen Fan, umano'y inabsorb niya lang ang mga iyon. Mr. Chen, sabat ni Miss Shizishan, bakit hindi raw nito i-share kung ano ang nahanap niya? Sinabi ni Chen Fan na nahanap niya na ang treasure ng Sect Master, na siyang ikinabigla ni Elder Shi. Idinagdag ni Chen Fan na hindi niya sasaktan ang mga ito kapag ka sila ay hindi na makialam, ngunit kapag ka sinubukan ng mga itong agawin mula sa kanya ang treasure, then wag siyang sisisihin ng mga ito kung siya ay magmamalabis, mas maiging pag-isipan daw nila ito ng mabuti. How arrogant, sambit ni Elder Shi, dad, kumalma ka, sabat ni Miss Shizishan. Idinagdag na ang kanilang mga cultivation sa ngayon ay suppressed na nangangahulugang silang lahat ng narito ay nasa parehong level lang. At kapag kalumikha sila rito ng gulo, matutunto ng iba ang lokasyon na ito. Also, Mr. Chen, baling niya kay Chen Fan, umano'y kapag ka nawala na ang suppression ng lahat ng mga elders ay babalik na sa pagiging void returning realm cultivators, habang ito naman ay nasa materialization stage lang, kaya ito ang pinaka magsa-suffer. Sambit ni Elder Feng, ito raw ay hindi mali, nagtanong kung ano ang gusto nitong mangyari. Sinabi ni Miss Shizishan na kayang i-lead ng kanyang ama ang mahigit sa kalahati ng mga elders, maaari nila itong irekomenda na maging susunod na sect master. Nagtanong si Chen Fan kung ano ang kondisyon. Mamula-mulang sumagot si Miss Shizishan na iyon ay ang pakasalan siya nito kapag ka ito ay naging isa ng sect master. Idinagdag ni Elder Shi na i-consider nitong mabait ang kanyang anak dahil sa pagbibigay nito ng ganitong offer, sa kabila ng relasyon na mayroon ito kay Fairy Qiong na siyang ikinabigla ni Chen Fan. Idinagdag ni Miss Shizishan na noon pa man ay pinapangarap niya ng maging asawa ng isang sect master, so tugon ni Chen Fan, so gusto nitong magpakasal sa sect master, hindi sa kanya. Don't worry, tugon ni Miss Shizishan, siya raw ay magiging masaya na ito ay ang kanyang magiging asawa. Idinagdag ni Elder Feng na alam ng lahat ng mga nasa sekta ang patungkol sa relasyon ni Chen Fan at Fairy Qiong, kaya pag-usapan na lang nila ang patungkol sa bagay na iyon pagkatapos ng lahat ng ito. Well, tugon ni Chen Fan, ito raw ay doable, brilliant, tugon ni Miss Shizishan, buti naman at hindi siya nito disappoint. Hasambit ni Elder Shi, umano'y hindi niya i-consider ang patungkol sa bagay na ito kung hindi lang para sa kapakanan ng future ng Shi family. Kung ganun, salamat dad, sarcastic na saad ni Miss Shizishan. Hurry up, sambit ni Elder Shi kay Chen Fan, bilisan na raw nito, kunin na nito ang treasure, nang sila ay makaalis na rito. Ipinadyak ni Chen Fan ang kanyang kanang paa, sabay infuse ng chi, lumitaw ang isang item, maririnig yung boses ng mga multo, sinabi ni Chen Fan na ito ay ang treasure. Hasambit ni Elder Feng sa kanyang pagkabigla, ito raw ay ang Xenu stamp. Napatanong si Miss Shizishan kung paano nito nalaman kung papaano ito makukuha, ngunit sumagot lang si Chen Fan na sa tingin niya ay walang rason upang sabihin niya pa ang patungkol sa bagay na iyon, at ngayon, wag dong kalimutan ng mga ito ang kanilang ipinangako. Oo, hindi, tugon ni Miss Shizishan, habang napasabi naman si Elder Shi na hindi raw ba't tila napakadali naman nito, hi whatever.
Ilang sandali pa ay humina na naman ang suppression at sa kasalukuyan silang lahat ay nasa materialization stage na at mula doon ay umalis na sila, nang biglang nakasalubong nila ang grupo ni Elder Waxy sa labas. Habungad nito mukhang ang mga ito raw ay mayroong kung anong nahanap bakit hindi raw sila magkaroon ng deal. Waxy sigaw ni Elder Shi dumaan daw muna ito sa kanya nagtanong si Elder Waxy kung inabandona na ba nito ang kanyang pride upang makuha lang ang kagustuhan ng kanyang anak. Sambit ni Chen Fan sa kanyang isip isang laban sa pagitan ng mga higher-ups ng kanilang sekta, mukhang ito raw ay magiging interesting. First Elder sabat ni Miss Shi Zishan ito raw ay walang anak kaya hindi nito naiintindihan ng kanyang ama, kung siya raw ay isang joke sa paningin nito siya raw ay humihingi ng tawad. Gayunpaman sinabi lang ni Elder Waxy kay Elder Shi na sila ay nagtulungan ng mapayapa sa nagdaang ilang siglo gusto raw ba talaga nitong maging kanyang kalaban dahil lang sa ibang tao, hatugon ni Elder Shi kung ganun dapat alam na nitong ayaw niya ng mga pointless na conversations. Whatever tugon ni Elder Waxy sabay pakawalan ng isang atake ngunit tinanggap lang ito ng direkta ni Elder Shi, binigyan ng counter ang mga paparating pa. Sambit ni Chen Fan ang isa ay kasing tigas ng bakal habang ang isa naman ay kasing lambot ng tubig, siya raw ay nagtataka kung sino ang mananalo. Sumabat si Miss Shi Zishan na hindi matatalo ang kanyang ama nag-release ng matinding chi si Elder Shi, sinalubong ang isa pang atakeng paparating at nagpakawala rin ng sarili niyang atake. Sambit ni Elder Waxy mukhang ito raw ay naging mas malakas pa ngayon nagtanong kung ito ba ay nasa half step na ng Dao Reunion. Ngunit sumagot lang si Elder Shi na ito ay greedy oras na upang ito ay magbayad. Makikita ang pagkabigla ni Elder Feng half step ng Dao Reunion kung ganun ito raw ay kasing lakas na ng Sect Master. Ng dating Sect Master tinunaw ni Elder Waxy ang paparating na atake at tinawag na Dom si Elder Shi. Idinagdag na kung pinili nitong maging Sect Master hindi na siya makikialam pa yet ito ay nakapag-decide na suportahan ang isang batang ni hindi pa nakakatapak sa Void Returning Stage. Talaga raw bang gusto nitong ibigay ang kanilang sekta sa isang stranger? Ngunit sumagot lang si Elder Shi na ito ay stranger sa kanilang ngunit ito ay hindi stranger sa True Martial Immortal Sect. Ano tugon ni Elder Waxy ang tinutukoy daw ba nito ay ang pagiging reincarnated Almighty ng batang ito? Iyon daw ay isa lamang fluke umano'y hinding-hindi siya maniniwala patungkol sa bagay na iyon, maliban na lang kung patunayan nito sa kanila sa pamamagitan ng isang soul-searching technique. Sabat ni Chen Fan soul-searching, bakit hindi raw nito subukan kung kaya nito? Hatugon ni Elder Waxy sabay talikod ito raw ay isang hamak lamang na pasikat, titingnan niya raw kung papaano nito makokombansi ang iba. Inilapat ni Miss Shi Zishan ang kanyang kamay sa balikat ni Chen Fan siya raw ay mayroong tiwala rito na titiyak niyang hindi siya nito di-disappoint. Of course tugon ni Chen Fan habang idinagdag naman ni Miss Shi Zishan sa kanyang isip na wag siya nitong sisisihin kung magiging mahirap ang mga bagay-bagay kapag niloko siya nito at mula doon ay bumalik na sila sa sekta. Everyone sigaw ni Elder Feng sa himpapawid umano'y ang treasure ng Sect Master ang Xinwu Stamp, ang nakakuha ay si Chen Baixuan. Inilabas ni Chen Fan ang treasure iniabot kay Elder Feng umano'y ibabalik niya na ito sa tunay na nagmamayari, na siyang ipinagtaka ni Elder Feng lalong-lalo na ni Miss Shi Zishan. Ano sambit ng isang disciple dagdag ng babae hindi raw ba't sinabi na nitong si Chen Baixuan ang nakakuha, napatanong ang senior brother kung bakit nasa kamay ng hindi pansining Elder Feng na ito ang treasure. Sambit ni Elder Waxy kay Elder Shi mukhang mali raw ang move na ginawa nito ito raw ba ay nabaliw na dahil sa pagko-cultivate ng labis? Nagtanong si Elder Shi kung ano ang ibig nitong sabihin habang napatanong naman si Elder Feng kung ano ang nangyayari. Ni Mr. Chen Paotal na sambit niya ito raw ay hindi nakakatawa, ngunit sumagot lang si Chen Fan na talagang ito ay ang siyang nakahanap sa treasure ito ay ang siyang nakahanap sa portal patungo sa abandoned palace at pinto ng dungeon. Siya ay naroon lang upang mag-assist, at idinagdag na itinakda na ng tadhanang ito ay ang siyang magiging susunod na Sect Master. Teka lang tugon ni Elder Feng siya raw ay maswerte ngunit ang bagay na ito ay, nang biglang lumapit si Elder Liu or nagpaabot ng paggalang, umano'y binabati niya ang bagong Sect Master. Ganoon din ang ginawa ni Elder Waxy at ng tatlong mga other disciples maging ni Chen Fan, at ng lahat ng mga members ng True Martial Immortal Sect. Sambit ni Elder Feng malamang ito raw ay isa lamang panaginip,
Good luck Ching Fengtan saad ni Chen Fan.